we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw! Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Emosyonal na sinalubong ng kaanak ang mga labi ng OFW na nasawi sa bansang Jordan na si Mary Grace Santos. Kasalukuyan itong nakaburol sa kanilang tahanan sa Macabebe, Pampanga. Narito ang report ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon. Hindi napigilang maging emosyonal ni Maria Lisa Santos, ina ng 34 anyos na OFW na si Mary Grace, nang sunduin siya ng mga tauhan ng Overseas Workers Welfare Administration at Provincial Government ng Pampanga sa kanilang tahanan sa Barangay San Roque, Macabebe, Pampanga, umaga noong Sabado. Isinama siya sa pagsundo ng mga labi ng anak na pinatay sa Amman, Jordan. Ang dating pagkasabik na makita si Mary Grace, ngayon napalitan na ng magkahalong lungkot at kaba dahil sa sinapit ng pinakamamahal na anak. Masakit, pero masaya. At least makikita ko na yung anak ko. Hindi ko nga malaman kung ano yung mararamdaman ko, mami. Kanina pag-alis ko pa lang sa bahay, hindi ko na alam kung ano yung mararamdaman ko pag nakita ko yung bangkay ng anak ko. Kaya nga hindi ko na sinama yung mga anak niya dahil lalo lang akong masasaktan kung makikita ko silang iiyak pag nakita nila yung bangkay ng nanay nila. Nagpaabot ng pakikiramay ang OWA at nangako magbibigay ng tulong sa naulilang pamilya ni Mary Grace. Magpo-provide po kami ng financial bereavement assistance po sa pamilya niya. Bukod po sa pagpapauwi po ng kanyang mga labi, OWA na rin po yung sumagot niyan hanggang makarating po ito sa Macabebe, Pampanga kasama ng kanyang pamilya. Pasado alas 6:30 ng gabi noong Sabado nang makita ang mga labi ni Mary Grace ng kanyang mga kaanak. Ang ina at kapatid ni Mary Grace, labis ang pighati sa pagsundo sa bangkay ng kanilang kaanak. Mula sa NAIA, inuwi ang mga labi ni Mary Grace sa kanilang tahanan sa Macabebe, Pampanga. Mabait at mapagmahal na ina, ganyan ilarawan ng magkapatid ang kanilang ina. Marami pa raw pangarap ang kanilang ina para sa kanilang magkapatid, pero lahat ng ito naglahong parang bula. Mahal na mahal ko siya, hindi matutumbasan ng kahit anumang material na bagay ang pagmamahal ko sa kanya. Mahal na mahal namin siya. Wag siya mag-alala. Alagaan kami. Hustisya ang hiling ng mga naiwang kaanak ni Mary Grace. Naniniwala raw sila na hindi pababayaan ng gobyerno ang kaso ni Mary Grace sa Jordan. Hustisya po, hustisya. Lahat ng nakakausap ko, lahat ng panawagan ko, hustisya. Kay President Bongbong, lahat ng mga government agencies na pwedeng may magawa, hustisya po ang sinisigaw namin. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga labi ng Negrense OFW na nasawi sa pag-atake ng grupong Hamas sa Israel, naiuwi na sa kanyang pamilya sa Cadiz City, Negros Occidental. May detalye si Aileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Puno ng lungkot ang pagsundo ng pamilya nang maiuwi na sa bansa ang mga labi ng nasabing OFW na si Loretta Alactay mula sa Israel. Ang mga labi ni Loretta ay nakalagay sa isang crate pagdating sa Bacolod Airport sa Negros Occidental Linggo ng umaga.
Isa siya sa 4 na OFW na nasawi sa pag-atake ng grupong Hamas sa Israel. Ang mga kapatid nito ay hindi na napigilang mag-iyakan at nagyakapan na lang nang makita ang mga labi ni Loretta. Agad na dinala ang mga labi ni Loretta sa isang punerarya sa Cadiz City. Pagdating sa punerarya, mas tumindi pa ang emosyon ng pamilya ng OFW nang buksan na ang crate at makita nila ang itsura ni Loretta. Kalo gid ma'am sa iya itsura kay do hindi na gid klaruan katama kay do naghabok na gid lang itsura. Ano ko lang ma'am kay may ginapais ko sa mga ng yan na blows. Amo lang ginaano ko sa iya. Naubayan niya lang. Sa bahay ng pamilya sa Barangay Cadiz Viejo, nakahanda na ang mga lamesa at tent para sa lamay. Ang kapatid nito na si Nelia na isa ring OFW sa Kuwait, nakapagdesisyon ng hindi mangibang bansa upang magtrabaho matapos ang sinapit ng kapatid. Wala na, kay hindi na ko pasugtan sa akong mga utod. Number 1, pasalamat ko kay sa mahal na Panginoon. Samantala, plano naman ng maasin LGU sa probinsya ng Iloilo na kilalanin bilang bayani ang 44 anyos na OFW na si Grace Cabrera. Nasawi rin si Grace sa Israel. So we're going to recognize her as hero natin at maging inspirasyon din na pinakita talaga ang totoong puso ng Pinoy. Nagpasalamat naman ang pamilya ng employer ni Grace para sa sakripisyo nito matapos sagipin ng Ilongga OFW ang 85 anyos na Israeli employer nito. October 7, nang salakay ng grupong Hamas ang bahay ng employer ni Grace sa Kibbutz Be'eri. Hiniling daw ni Grace na huwag saktan ang kanyang employer at siya ang sumama bilang hostage. Hinihintay ngayon ng pamilya na may iuwi rin ang mga labi ni Grace sa Pilipinas. Mula sa GMA Regional TV, One Western Visayas, Aileen Pedreso, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasawi ang 2 tripulante habang isa naman ang sugatan matapos masunog ang isang tanker vessel na nakaangkla malapit sa Batangas Port kahapon. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang tunay na sanhi ng sunog. Tutukan sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Kita ang maitim at makapal na usok na yan hindi kalayuan mula sa Batangas Port mula sa nasusunog na MV Seahorse na nakaangkla 1 milya ang layo mula sa nasabing pantalan kahapon ng umaga. Agad rumisponde ang mga otoridad matapos silang makatanggap ng tawag mula sa Vessel Traffic Management System. Kasama ng Coast Guard Batangas at Batangas CDRRMO tinungo ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang kinaroroonan ng nasunog na barko. Tumambad sa news team ang sunog na kwarto ng mga crew, ilang mga personal na gamit ng mga tripulante at ilang mga plastic containers. 2 tripulante ang kumpirmadong namatay habang isa ang sugatan at kasalukuyang nasa isang ospital sa Batangas City. Habang hinahanap pa ang sinasabing 2 pang tripulante ng barko ayon sa PCG. Lulan din ng nasunog na barko ang 41 container na naglalaman ng tig 20 litro ng used oil at 8 IBC tank na naglalaman umano ng magkahalong langis at tubig na hindi naman nadamay sa sunog. There's a speculation sa kusina, but we need to confirm those speculations. We still need to find out kung ano pa talaga ang cause. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection Batangas City, doon sa main deck nagkaroon ng explosion. Isa namin tinitingnan dito yung nagkaroon ng corpse, yung level 6 nila. Kasi upon investigation po, nakita namin na open yung accident at yung tank nila. So possible, doon nagmula yung... Meron siyang explosion evidence. Explosion, kita nyo yung main deck na nagkaroon ng fractured yung metal niya. May explosion din, may explosion talaga. Pasado alas 11 ng umaga rin kahapon nang ideklara ang fire out. Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa insidente habang sinisikap pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang nakaligtas na tripulante at ang may-ari ng nasunog na tanker vessel. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang campaign posters na hindi pasok sa COMELEC guidelines, sinimula ng baklasin sa ilang lugar sa Camarines Sur.
Samantala, e-wallet ng mga kandidato, imo-monitor din ng COMELEC at Bangko Sentral ng Pilipinas para maiwasan ang vote buying at vote selling. Ang detalye sa report ni Jessica Calinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ilang araw matapos magsimula ang pangangampanya ng mga kandidato para sa 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections, nagsimula na ring maglibot ang COMELEC kasama ang kapulisan, DENR at iba pang katuwang na ahensya. Tulad na lamang sa bayan ng Libmanan, Camarines Sur, kung saan pinagbabaklas ng mga otoridad ang mga campaign poster na nakakabit sa ipinagbabawal na mga lugar at ang mga hindi sumunod sa iba pang COMELEC guidelines. Kasi kung papabayaan mo siya, masabi ang tao, daiman bawal. So sabi ta, dagdagan ta. So daimin na siya actually, pagdakulo na mas mahirap sa muya, mas dakol na tawang kaipuhan mi. Oversized posters at ang mga nakakabit sa poste ng kuryente ang karamihan sa binaklas ng grupo. Maging ang mga ipinako sa puno ng kahoy, tinanggal din ng DENR. Alam mo kasi, mga lugit na yan sa kahoy, pwedeng dyan maglaog ang virus para magkaigwa ng sakit ang kahoy. Mararaot na. Ang mga tinanggal na campaign poster inipon sa opisina ng COMELEC para sakaling may magreklamo o nais bawiin ito, meron silang mailalabas. Kabilang din sa tututukan at imomonitor ng COMELEC katuwang ang Bangko Sentral ng Pilipinas at BSP-supervised financial institutions, ang electronic o e-wallet transactions ng mga kandidato. Layunin nito na matiyak na hindi ito magagamit sa pagbili o pagbebenta ng boto kaugnay ng kontrabigay campaign ng komisyon. Bigger transactions and sige-sige for a day or higit pa, mga sabihon ta ng mga imposibleng sige-sige kang matao, di ba? Yung mga denominations na pwedeng mga 20, 100, 200, pwede mo siyang ma-check. All of this naman is, puros lang naman is presumption. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jessica Calinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinagbabaklas din ng otoridad ang mga oversized na campaign poster na ikinabit sa mga hindi angkop na lugar sa Dagupan City. Sinuyod ng mga kawani ng COMELEC ang ilang barangay sa lungsod para sa simultaneous operation baklas sa mga ilegal na campaign paraphernalia. Tinanggal ang mga tarpaulin na ipinaskil sa mga puno, poste ng kuryente, mga waiting shed pati na sa arko ng barangay. Ayon sa COMELEC, marami ring campaign poster ang oversize at ikinabit sa mga private property na walang abiso. Dapat nasa 2x3 feet lang ang laki ng campaign poster ng mga kandidato. Ayon sa COMELEC, iipunin ang mga campaign poster bilang ebidensya. Susulatin kasi ang mga kandidatong may mukha sa binaklas na campaign poster bago ang posibleng pagsasampa ng election offense. Nag-serve lang po kami as security po sa mga nagkakandak ng operation. Ang mostly violation is maling lugar yung pinaglagyan ng poster, nasa puno po karamihan. We'll notify all the candidates concerned para mag-explain sila bakit hindi sila makakasuhan ng election offense and disqualification. Ito ang inyong Regional TV News. Naputulan ng paa ang isang lalaki matapos na sumabog ang umunay paggawa ng paputok sa isang barangay sa Lipa City. Tutukan sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Lapnos ang balat at putol ang kaliwang binti ng lalaking yan ang mabiktima ng pagsabog sa sinasabing pagawaan ng paputok sa Barangay Talisay, Lipa, Batangas. Ayon sa mga otoridad, nasa loob umano ng pagawaan ng lalaki nang mangyari ang pagsabog kaya siya tumilapon. Sa taniman ng gulay na ito siya nadatna ng rescue team na agad dinala sa ospital. Sa lakas ng pagsabog, inakala pang may sumabog na bulkan. Ang paa niya lugas. Po talagang kumbaga parang tinatad na karne yung kanyang paa. Dagundong na eh. Oo, dagundong na. Kaya sabi nga ng aming sekretary, hindi ilindol yan. Pumutok yata ang ating bundok, baka bulkan. Nagkapira-piraso rin ang bahagi ng lugar kung saan naganap ang pagsabog at kahit mga alagang baboy, nadamay rin sa pagsabog at isa na ang naitalang namatay sa mga baboy. Ang lugar, dati raw kulungan ng baka. Umuupa lang umano sa lupa ang may-ari ng pagawaan ng paputok. Wala akong binibigyan ng ganyan na permit.
para sa ganyang gawain. Dahil alam ko delikadong ganyan eh. Ayon sa Provincial Explosives Ordnance Disposal and K9 Unit, mag-isa raw sa loob ang biktima. Sa pulbura raw ng mga paputok nagsimula ang pagsabog. Sa post-blast investigation namin, wala naman kaming ibang nakita kundi mga firecracker lang naman talaga. So may chance na yung pagsabog ay nanggaling dun sa pulbura. Sinusubukang makipag-ugnayan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa biktima para sa kanyang pahayag pati na sa sinasabing umuupa sa lugar. Nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang sanhi ng insidente. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagsimula sa maitim na usok hanggang sa mabilis ng nilamon ng apoy ang isang heavy equipment sa Barangay Del Rosario, Naga City, Camarines Sur, alas 10 Biyernes ng umaga. Agad na magrumisponde ang mga kawani ng Bureau of Fire Protection at mga fire volunteers sa insidente. Sa inisyal na investigasyon, posibleng faulty electrical wiring ang pinagmulan ng apoy. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Pero dahil may mga krudo pa ang heavy equipment, pinaaalahanan ng mga otoridad ang mga residente na iwasan na munang lumapit dito dahil may posibilidad pa rin ito na magliyab. Ang nasunog na heavy equipment ay pagmamay-ari ng isang rice mill. Naparong niya lang si Inot, pero pig-check niya din, baka nga nag-overcharge ng baterya, pero kang chinek niya, okay pa man. Pero katong hiniling niya giraray, duman niya na nahiling na ang kalayo ang mismo sa irarom. Ang kawayang subok na ng panahon, maaari ring pundasyon ng masaganang kinabukasan. Itinurian at ang mga paraan ng pagpaparami nito sa training at seminar sa Carolina Bamboo Garden sa Antipolo City. Narito ang report. Mapapansin po ninyo, pagbago pa lang siya, ito relatively new. Madalas ihalintulad ang mga Pinoy sa kawayan. Hindi nagpapatinag sa mga hamon ng buhay, bagkus patuloy na lumalago. Ang kahalagahan ng kawayan, itinuro sa 23rd Learn and Earn from Bamboo Experts sa Carolina Bamboo Garden sa Antipolo City, sa pangunguna ng founder ng garden na si Carolina G. Jimenez. Ang ituturo naman, paano kaya itong mga bamboos na ito mapapatagal natin ng 30 to 40 years. Kasi maraming nagrereklamo, yung mga kanilang bamboo houses, wala pang 5 years, bumabagsak na. May paraan pala. So, yan ang ituturo. Ipinakita ang ilan sa 47 bamboo species sa garden, kabilang ang bayog na karaniwang ginagamit sa construction. Black bamboo para sa musical instruments, Wamin bamboo para sa landscape ornamentals o interior decor, at machiko na ornamental bamboo at ginagamit sa paggawa ng baskets at hats. May actual demonstration ng pagtatanim ng kawayan. Tinalakay rin ang bamboo treatment process o paraan para tumagal ang buhay ng mga kawayan. Kaya raw tumagal ng panghabang buhay ang treated bamboo kumpara sa kawayang hindi na-treat na hanggang 3 buwan lang. Bamboo can be used for any type of building. It can be used for houses, huge event centers, and pavilions. But in order for it to be used correctly, we need to make sure they're safe and strong and resilient. Sa mga lecture naman, itinuro kung paano mas matutulungan na mas lumago at mas maparami ang mga kawayan. Ang mga dumalo, kabilang ang ilang taga-probinsya, excited daw sa dami ng kanilang natutuhan tungkol sa kawayan na layon din daw nilang maibahagi sa iba. Kaunting lupa na pwedeng pagtaniman na nakatiwangwang lang. Kaya interesado ako. Napakahalaga sa ating buhay. Ang bamboo mula sa roots hanggang sa pinakataas na portion may gamit. Ang aking passion is to impart to our kababayans the importance of bamboo. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Sara Hilomen Velasco, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. 2 linggo bago ang undas, puspusa na ang paglilinis sa iba't ibang sementeryo sa Talisay City, Cebu. Sa Kansohong Public Cemetery, abala na sa preparasyon sa pagpapailaw sa mga nitso. Ito rin ang pinagkakaabalahan sa sementeryo sa St. Joseph Parish sa Barangay Tangke.
Ayon sa isa sa mga tagabantay sa St. Joseph Cemetery, mahigit 100 katao na ang nagbayad ng tig 450 pesos para sa pagpapailaw. Samantala, sa Barangay Poblasyon, puspusa na rin ang paglilinis sa sapa na malapit sa 2 sementeryo. Ito'y upang maiwasan ang pagbaha sa oras na magkaroon ng pag-ulan sa araw ng undas. Planchado na rin ang traffic plan sa mga sementeryo sa lungsod para masigurong magiging matiwasay ang takbo ng trapiko. Nababahala ngayon ang General Santos City Health Office sa patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue sa lungsod ngayong taon kung saan 17 na ang naitalang nasawi. Ayon sa City Health Office ng General Santos City, umabot na ang dengue cases ng lungsod sa 3,139. Mas mataas ito kumpara noong Enero hanggang Oktubre 2022 na nasa 619 at 8 ang namatay. Ayon kay Joscoro Nunez III, Nurse at Health Education and Promotion Officer ng General Santos City Health Office, hindi lamang mga bata ang tinamaan ngayong taon kundi maging ang mga nasa edad 60 na taong gulang pataas. Dahil dito, mas pinapaigting pa ng LGU ang kampanya kontra dengue sa 26 na barangay ng General Santos City. Kabilang sa mga hakbang ang Oplan Kulob at Operation Mulmol sa mga kurtina kung saan ibinababad ang mga ito sa tubig na may kemikal na mabisang panlaban sa dengue-carrying mosquito. Nagpasiklaban ang 11 floats at ilang grupo sa Mascara Electrica Diva and Electric Float Parade and Competition sa Mascara Festival 2023 sa Bacolod City. Ito at iba pang highlights tunghayan sa report ni Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Dumagsa ang mga tao sa festival sites para saksihan ang 2 highlights ng Mascara Festival 2023. Ang Bacolod City Government Center grounds ay napuno ng mga residente at bisita para saksihan ang nagagandahan at naglalakihang float sa Mascara Electrica Diva and Electric Float Parade and Competition Sabado ng gabi. Hindi lang ito basta pabunggahan ng 11 floats, kundi pasiklaban din ng dancers na sakay nito. Nahumataw din sa dance floor. Isa sa mga hurado sa kompetisyon ay si GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Yes, this is the first time I attended the Mascara Festival and I'm really impressed by the energy, by everything, the preparations, the beauty, the food, lahat. It's a visual feast, auditory feast, pati pagkain feast. So I'm really enjoying myself here in the Mascara Festival. Napakasaya sa Bacolod. Alam ko na kung bakit ito yung City of Smiles. So it's becoming one of my favorite cities in the Philippines. Nakisaya din sa selebrasyon si First Lady Liza Araneta Marcos at iba pang personalidad at LGU officials. Napuno rin ang Paglaom Sports ng mga taong sabik na mapanood ang performances ng 10 grupo sa Mascara Street Dance and Arena Competition. Dito, ibinida ang colorful costumes. Energetic na choreography. At syempre, ang nagagandahan at makukulay na maskara. Kaya busog na busog ang mata ng mga bisita sa all-out performances ng bawat grupo. Very good. Very excellent and all the people friendly. I-recommend gid namon kay nga kasadya gid sa Bacolod ang maskara katawhay kag ang mga tao di mga nice people. 1 million pesos ang inuwing grand prize ng champion group ngayong taon na Barangay Granada. Inuwi rin nila ang Best in Headdress, Mask in Costume, Best in Theme at Best in Music. Malasang batchoy ng General Santos City na mahigit 3 dekada ng hanapbuhay na isang mag-anak, ating lasapin sa report na ito. Isa sa mga comfort food ng mga Pinoy, lalo na ang mga kapusong Ilonggo, ang noodle dish na batchoy. Kaya sa Barangay Baluan sa General Santos City,
may patok na batsuyan na 38 taon ang nagsiserve ng binabalik-balikang batsoy. Ayon sa may-ari nito na si Mirna Daulong, simula ng pumanaw ang kanyang mister, ang kanilang batsuya na ang pinagkukuhanan nila para sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Murag mautoy tibay na akong gisaligan nga dako-dako nga income nako ba nga pang adlaw-adlaw nga saligan ako pang bayad sa eskwelahan, pang konsumo na mo adlaw-adlaw. Ang karaniwang ingredients ng batchoy ay noodles, pork, fried garlic at itlog. At heto na ang binabalik-balikang batchoy ni Nanay Mirna. Mahigit 50 serving ng batchoy ang kanilang isiniserve at naibebenta bawat araw na swak sa panlasa ng kanilang mga customer. Sa tuwing wala akong almusal, eto na, dito na ako diretso kay nanay. Masarap yung batchoy nila. Gusto ko yung lasa. Very sulit siya sa presyo na 40 pesos. Nandun ang lasa, and then yung lasa ng garlic. Feel mo yung garlic, and then yung lasa din ng pork na sabaw. It's very rich. So I think it's one of the best here that I've tasted. Payo naman ni Nanay Mirna sa mga nagsisimula pa lang sa kanilang mga negosyo. Tiyaga lang, kung halimbawa maghina, hindi na magdulaan si pag-asa. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Sara Hilomen Velasco, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, 63 araw na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.